Hello guys! It's me again, Krong TV, at sa video ito pag-uusapan natin ang isa na namang napaka-interesanting pangyayari sa ating paboritong anime at manga series na Boruto, Naruto Next Generation. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, pindutin na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na videos. Sa video ito pag-uusapan natin kung gaano nga ba kalakas si Naruto ngayong wala na si Kurama sa katawan nito. So sa nangyari nga sa chapter 55 ay hindi namatay ang ating paboritong karakter na si Naruto, ngunit tayo iginimbal sa nangyari na si Kurama nga ay namatay at hindi talaga si Naruto. Ito ay nangyaring lahat dahil sa pagsisinungaling ni Kurama about sa forbidden technique, which is yung Baryon mode. Ito ay heartbreaking moment para sa ating mga fans ng Naruto na sa simula pa lamang ay nakita na natin na habang lumalaki si Naruto, nakasama na niya si Kurama, although in the first place naging masama si Kurama sa sangkatauhan. But in the end, this demon fox from enemy hanggang sa naging kapatid at halos naging magulang na ni Naruto. Napakahirap para kay Naruto na magpaalam sa taong nakasama niya sa buong buhay niya. Nawala sa kanya si Jiraiya. Ito ang unang pagkakataon na nawalan ng matalik na kaibigan si Naruto, kaya naman pinakausapan niya si Kurama na mag-stay. Dahil dito, nagkaroon ng mental impact ito kay Naruto, ang pagkawala ng kanyang mga kaibigan. Aside sa mental impact na mararanasan ni Naruto sa pagkawala ni Kurama, kundi ang physical impact din dahil sa ang beast ay mai-extract sa Jinchuriki nito. Ang Jinchuriki ay mamamatay, pero sa case ni Kurama, ang kanyang chakra ay nagamit lahat at siya ay naglaho. Let's assume na si Naruto ay safe pa rin, pero ang epekto nito ay naroon pa rin. Sa ngayon, ang ikapitong Hokage ay kailangang lumaban nang wala si Kurama na best friend niya. So guys, gaano nga ba kalakas si Naruto ngayong wala na si Kurama sa katawan nito? Siya ba ay magiging mahina o kabilang pa rin ba siya sa strongest shinobi? Ano kaya ang mangyayari sa kanya na ngayong nawala na si Kurama sa kanya? Bago mamatay si Minato, pinaghiwalay niya ang chakra ng Nine Tails sa dalawa at ito ay kanyang isinil sa kanya at ang isa naman ay sa anak niya na si Naruto. Umasa si Minato na si Kurama ay magiging partner ni Naruto sa future at ang prediction nga ngayong ito ay nagkatotoo. Sa buong series ng Naruto, halos nag-rely nga si Naruto sa chakra ni Kurama bilang kanyang primary source of power. Kahit pa siya ay mayroong ibang techniques, katulad na lamang noong kinalaban niya si Neji sa Chunin exam. During Chunin exam, kinailangan ito ni Naruto to defeat Haku. Siya rin ay umasa sa power ng Nine Tails during sa laban nila ni Gaara, Orochimaru at Sasuke. Natutunan din niya ang summoning technique dahil sa tulong ni Kurama at sa pakikipaglaban din niya kay Pain. Dito ay kinailangan din niya ang power ni Kurama to defeat Tendo Pain. Mula sa QB Chakra mode hanggang sa Biju mode at kahit pa matapos niyang ma-activate ang Six Path Senjutsu, ang primary source pa rin ng power ni Naruto is si Kurama. At ngayon, dahil sa nawala na si Kurama sa kanya, gaano na kaya siya kalakas ngayon? Siya ba ay magiging mahina na? Ang sagot ko dyan guys is not. Si Naruto ay mananatiling napakalakas kahit siya ay walang Nine Tails power. Dahil siya ay merong napakalaking amount ng chakra. He also has 4 times chakra. Ito ay sinabi ni Kakashi during Rasen Shuriken training. Si Naruto rin guys ay merong another source of power. Ito ay ang nature energy. Dahil dito ang speed, power, sense at reaction ni Naruto ay massively nag-i-increase. Siya rin ay merong Toad Summons, Shadow Clone, Rasengan, Rasen Shuriken, and many more. Alam naman nating lahat kung papaano naapektuhan ang chakra ni Naruto sa pagsisil kay Kurama. First, alam natin na ang majority ng chakra ni Naruto ay ginagamit upang ma-hold si Kurama. Sa calculation ni Kakashi, ito ay nasa 98% at pangalawa , dahil sa ang chakra ni Naruto ay dumadaloy around the seal.
Ito ang dahilan kung bakit dati si Naruto ay nagkakaproblema sa pagpo-perform ng mga basic techniques katulad na lang ng clone jutsu at kaya naman siya ay nahirapan na maglakad sa tubig hanggang sa dinagdagan nga ni Jiraiya ang extra layer ng sealing technique. Ito nga guys ang mga kapangyarihan na mas lalakas pa kung wala si Kurama. Number 1. Rasengan. Ito ay spinning ball ng chakra form. Ito ay ginawa ni Minato Namikaze. Binuno niya ang 3 taon upang mabuo ang Rasengan. Ang Rasengan ay hindi kinakailangan ng hand seal. Ayon kay Jiraiya, ang Rasengan ay mas malakas pa kung ikukumpara ito sa Chidori. Ang Rasengan ay kinakailangang palakasin at panatilihin ang chakra ay magsama upang ito ay mas malakas pa. Kaya naman ang Rasengan ay kinakailangang ito ay may 2 pinaka-importanting bagay. Dapat ang user nito ay mayroong large amount of chakra at phenomenal chakra control. So dumako naman tayo kay Naruto na walang Kurama nito dahil sa 2% lang ang chakra ni Naruto ang ginagamit niya dahil dati nga ang 98% nito ay siyang nag-hold sa seal kay Kurama. Paano kung magamit niya ang 98% chakra nito? Si Naruto ay may mas magandang chakra control at ang kanyang Rasengan ay 50 times na mas malakas kung ikukumpara sa dati. Number 2. Shadow Clones. Ang Shadow Clone o ang Kage Bunshin ay technique na dinevelop ng ikalawang Hokage na si Tobirama Senju. Ang technique na ito ay gumagawa ng copies of the user. At ang total amount ng chakra ay mahahati ng pantay-pantay sa clone nito. Ngayong si Naruto na nakakagawa ng 1000 of Bunshin gamit ang 2% ng chakra niya. This means kung wala si Kurama na parang kinukuha ang 98% na chakra ni Naruto gamit ang 98% plus 2% ng chakra, maaaring siya ay makagawa ng 100,000 o mas marami pang clones at ang kanyang mga clone ay mas malakas at mahihirapan ang kalaban na kalabanin ito. Number 3. Ang Sage Mode. Ito ay isang empowered state that can be entered sa pamamagitan ng pagsama-sama ng natural energy with one's chakra, creating Senjutsu chakra. Ang Sage Mode ay kinakailangan ng extreme chakra level upang ma-invoke ang Senjutsu. Sa pamamagitan ng Sage Mode, ang physical strength, speed, stamina, reflexes, perception at durability ng user ay mag-i-increase. At ang ninjutsu, genjutsu at taijutsu ng user ay mas magiging malakas pa. Ang Sage Mode comes in when you add natural energy into the mix. Ngunit ang natural energy na ito ay dapat may equal amount to the chakra. Dapat silang dalawa ay balance. Kung ang user ay mayroong mas maraming nature energy, ang user ay ma-overcome at magiging one with nature. If they're too little, walang mangyayari, walang benefits ang mangyayari dito. Kaya naman ito ang naging dahilan kung bakit ang mayroong large amount lang ng chakra reserves ang makakagawa o matututo ng Senjutsu at ito ay napakadelikado. At kung magamit nga ni Naruto ang 98% ng chakra niya, ay kayang-kaya niya ma-absorb ang 50% or more na nature energy. Ibig sabihin, kaya nitong manatili sa Sage Mode ng mas matagal at kaya nitong gumamit ng mas maraming Rasen Shuriken at makakagawa ng mas maraming Shadow Clone. At maliban guys sa na-mention ko na kapangyarihan ni Naruto, si Naruto rin ay reincarnation ni Ashura. Aminado ako guys na si Naruto na walang Kurama ay hindi ganun kalakas katulad noong meron pa si Kurama. Pero ang gap sa power nito ay hindi naman ganun kalaki. Kaya naman si Naruto ay one of the most powerful shinobi pa rin. So yan guys ang nakikita kong mga dahilan kung bakit si Naruto ay one of the most strongest shinobi ng Konoha or kahit ng anime series or manga series. So, dyan na guys nagtatapos ang video ito. Any comment and suggestion, just comment down below. Thank you!